Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nang makabawi sa pagkagulat, ay mabilis kumilos ang pinuno at sinugod niya akong nakatutok ang gulo diretso sa may noo ko. Wala akong magawa kundi pumikit na lang dahil hindi ko pa rin maigalaw ang katawan ko na nagmistulang paralisado habang unti-unting naglalaho papunta sa tunay na mundo o sa realidad. Palapit ng palapit ang gulok sa noo ko habang naglalaho ako. Ilang pulgada na lang at mahahati na sa dalawa ang ulo ko. Bukod pa rito, napansin ko rin na nagsibitaw na ng string ang mga nakapaligid na katutubo sa akin. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga palaso patungo sa akin. Ilang mga palaso tuloy ang sunod-sunod na umulan habang tila nag-i-slow motion ang mga bagay sa paligid ko. Pakiramdam ko, tila tumigil ang takbo ng oras at nag-freeze ang panahon sa loob lang ng ilang segundo. Nakikita ko ang dahan-dahang paglapit ng talim sa noo ko, pati na ang palasong umuulan sa paligid ko. Kasunod nito ay tumagos itong lahat sa katawan ko at nagulat ang pinuno pati na ang mga alipores niya sa kanilang nasaksihan. Halos hindi sila makapaniwala na parang hangin lang na dumaan sa katawan ko ang mga sandata nila. Napaatras din agad ang pinuno sa takot na matamaan siya ng mga ligaw na palaso. Tulala at naiinis itong nakatitig sa akin, subalit mas nainis ako nang maramdaman kong may sumasampal sa akin. Sa bigat ng kamay nito ay halos tumabingi na ang mukha ko papunta sa kung saan. Ah! Buwisit! Sino ba gumagawa noon? Inis na bulong ko pa, subalit sinundan ito ng isa pang sampal. Kaya pumaling naman sa kaliwa ang ulo ko at pagkatapos ay kaliwat kanan na ang inaabot kong sampal. Naalimpungatan akong binuboksing ni Nalito at Buboy ang pisngi ko. Tila nagkaisa ang dalawa sa di umano'y pagising sa akin. Pero ang totoo ay gusto lang talaga nilang gawin ito para makaganti sila sa akin. Mukhang enjoy na enjoy pa ang mga loko habang sinasampal-sampal ako. Hindi sila tumigil kahit papapadilat na ang mga mata ko. Tumigil na nga kayo! Tumigil na kayo Buwisit, ano ba? Sigaw ko pa, sabay bumalikwas na ng bangon. Natigilan agad ang dalawa at nagkatinginan sa isa't isa. Takot silang lumayo sa akin nang mapansing namumula ang mata ko sa inis. Alam nilang galit na ako, kaya bumatsi na ang mga damuho. Imbis na habulin sila at pagsasampalin din, inilibot ko na lang ang paningin ko sa paligid at nasilayang nakaluhod sa gitna ng kama si Tata Dino kasama ni Lola Esther na nakaupo at katabi rin nila si Rojo. Nagpapausok ng kamangyan si Tata Dino na nakalagay sa lata habang bumibigas ng orasyon. Nakahubad ito ng pangitaas, kaya kitang-kita ko ang suot niyang kwintas na may bato na sa tingin ko ay isang agimat. Sumasabay rin sa pagbigkas si Lola Esther, kaso ibang dasal ang sinasambit niya at may hawak itong kwintas na gawa sa batotoy na parang inirorosaryo. At sa may gitna ng batotoy ay makikita ang isang maliit na talangka na tila hindi pangkaraniwan. Hugis bilog na may nakaukit na 5 maliliit na letra sa loob na hindi ko maintindihan kung ano. Nang makumpirmang gising na ako, ay saka pa lang sila tumigil sa pag-oorasyon ni Tata Dino. May isang bote ng langis sa tabi niya na may iba't ibang uri ng ugat sa loob.
at tinakluban niya ito matapos gamitin. Sa wari ko, ito ang langis na siguro ipinahid sa akin, kaya ako nakaramdam ng panlalagkit sa katawan. Bukod rito, napansin ko rin sa tabi ng bote ang isang gasera sa ibabaw nito at may isang kutsarang langis na kumukulo at nag-uusok sa init. "Uy, Emong, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Rojo sa akin. Hindi ako nakasagot agad dahil tulala lang ako na nakamasid pa rin sa paligid. Pilit na inaalala ang mga nangyari sa aking panaginip. Kaso, kakaunti lang ang mga naaalala ko. Yung huling bahagi lang ang natatandaan ko, kung saan pinaulanan ako ng palaso habang unti-unting naglalaho. Tapos yung 2 bihag na lalaki na nakita ko sa isang baryo mula sa pusod ng kagubatan. Hindi ko na maalala pa ang mga pangalan nila, pero natatandaan ko pa rin ang kanilang mga mukha. Napipicture out ko ito sa isip, kaso medyo malabo. Hindi rin nawawala sa alaala ko ang itsura ng pinuno, na kung paano niya ako titigan sa mga mata noong oras na papabalik na ako sa realidad. Ito lang ang mga naaalala ko sa hibla ng pangyayaring naganap sa loob ng aking panaginip. Ikinuwento ko ito sa kanilang lahat at halos hindi sila makapaniwala sa mga nalaman. Inisipan ng mga kaibigan ko na baka dala lang ito ng bangungot. Pero iginiit naman ni na Lola Esther na totoo ang napanaginipan ko. Ang sabi ni Tata Dino ay isa daw akong tagakita o taong may kakayahan na tinatawag na mulagat. At ang mga nakita ko ay isang pangyayari na naganap sa pagitan ng hinaharap at kasalukuyan. Nakabuntot lamang daw ang nakaraan, kaya nagiging malabo sa akin ang mga pangyayari tuwing ako ay nagigising. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero sa tingin ko, imbis na regalo ay sumpa ang nakuha ko. Ayoko ng ganito. Hindi ko gusto na makakita ng mga pangitain na siyang magpapataas ng presyo ng aking dugo. Kaba at hilakbot ang naramdaman ko, saka yung pagod at hirap na naranasan ko ay walang katulad sa realidad. Halos mamatay-matay na nga ako sa magkakasunod na sindak tuwing iniiwasan ang laro ni kamatayan sa loob ng panaginip. Hindi ko alam kung saan ito nagmula, pero habang tumatagal ay mas lumalala ang mga pangyayari. Ano hubang dahilan? Bakit nararanasan ito ni Emong? May tao hubang galit sa kanya, kaya pinapakitaan siya nito ng mga masasamang panaginip? Seryosong tanong ni Rojo kay Tata Dino. Nagkakamali ka, iho, ng iniisip. Walang nakakagawa ng ganyan. Kahit ang mga engkanto ay mahihirapan kang bigyan ng ganyang klaseng panaginip. Isa yang biyaya sa mga taong nagtataglay ng gabay at isang sumpa naman sa mga normal lang. Bihira lang ang nagkakaroon ng ganyan, kaya napakaswerte mo, iho, na nakikita mo ang mga bagay na pagdating sa iba ay mahirap ipaliwanag. Ani Tata Dino. Hindi naman ito maituturing na swerte, Amang, kasi nadadala ako nito sa sarili kong kamatayan eh. Tignan niyo po itong mga sugat ko na natamo. Wika ko pa, sabay pakita ang mga pinsala na nakuha ko sa bawat napupuntahang panaginip. Pero tila hindi na nagulat rito si Tata Dino dahil alam niya na rin pala ang tungkol doon. Siya din mismo pala ang gumamot sa sugat ko habang ako ay nasa loob ng panaginip. Kaya kung titignan, may puting telang nakabalot sa siko ko. Hindi ko iyon agad napansin kasi natuon ang pansin ko sa paligid at sa reaksyon ng mga nakapaligid sa akin. Tata Dino, sino po bang mga tao yung tinutukoy ni Emong?
Bakit ganun na lang sila karahas sa mga dayo? Curious na tanong pa ni Lito. Nagkatinginan muna sina Tata Dino at Lola Esther. Bago tinignan ng seryoso ni Tata Dino si Lito, nilapag muna ng matanda ang kamangyan sa gilid ng pinto. Pagkatapos ay saka ito nag-umpisa na magkwento. Noong unang mga araw, tahimik na namumuhay ang mga katutubong ito sa tabi ng baybayin ng dagat. Kaso, may isang pangyayari ang bigla na lang nagbago. Nang pasukin ng ilang mga kalalakihan ang kabahayan ng mga ito. Tapos, sapilitan silang pinaalis sa lugar. Balak kasing patayuan ng mga bagong bahay ang lugar na iyon. Yung tipong malamansyon sa ganda at laki. Ayon pa sa narinig ko, ibinenta ng dating gobernador ang lupang iyon sa mga kaibigan niyang negosyante na madalas magpunta rito upang mag-relax. Dahil nga walang mga pinag-aralan, ay hindi na nagreklamo pa ang mga katutubo at mas pinili na lang na umiwas sa gulo. Lumikas sila papunta sa hilagang bahagi ng lugar na ito. Ang kanilang mga tahanan ay winasak kaagad ng mga kalalakihang iyon matapos silang mapaalis. Simula noon, sa norte na nanirahan ang tribo sa loob ng ilang buwan. Sa paninirahan nila sa loob ng kagubatan ay naging tahimik na muli ang pamumuhay nila sa araw-araw. Kahit napakalayo nila sa kabihasnan. Pangingisda lang kasi ang ikinabubuhay ng mga katutubo. Kaya malaking sugal talaga ang ginawa nilang paglipat sa kabundukan na walang ibang makikita kundi mababangis na mga hayop. Ganun pa man, hindi problema sa kanila kung saan man sila malipat. Basta ang mahalaga ay magkakasama pa rin sila at nananatiling buo ang kanilang lahi. Lumipas ang mga buwan at mga taon. Nakasanayan na ng mga katutubo ang mamuhay sa gubat kasama ang berdeng atmosfera. Sa ilang buwang pananatili, natutunan nila agad kung paano manghuli ng hayop, umakyat sa mga puno at kumain ng iba't ibang insekto na nakikita sa ilalim ng lupa. Lahat ng ito ay natutunan nila sa kanilang bagong pamumuhay at naging masaya sa ganitong sistema. Subalit isang araw, may isang pangyayari na naman ang nangyari na hindi inaasahan. Taong 1950s noon, kasagsagan ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Matapos ang nangyaring trahedya, naging patok sa mga tao ang paggawa ng mga bahay na may disenyong Hapon. Dahil dito, naging abala ang ilang mga tao sa pagtutroso sa kabundukan na hindi pa nadadapuan ng mga chainsaw. Dahil nga maganda ang kalidad ng mga puno rito, ay isang araw dumating ang ilang dayuhan mula sa iba't ibang mga bayan para manguha ng mga materyales na gagamitin sa pagbuo ng bahay. Dala ang mabibigat nilang chainsaw at malalaking traktora ay inumpisahan nilang kalbuhin ang paligid ng kagubatan. Pumutol sila ng mga puno at ang iba ay itinatapon na lang kapag hindi nila nagugustuhan ang kalidad nito. Marami silang kinuha at tinambak lang nila ito sa batis sa paanan ng bundok. Hanggang sa lumipas ang mga araw, patuloy sa ginagawa ang mga dayuhan na tila gusto nang ubusin ang mga puno sa paligid. Dahil doon, may isang batang katutubo ang nadisgrasya at nag-agaw buhay ito kaagad ng madaganan ng puno. Pero sa halip na tulungan ay hindi ito pinansin ng mga dayuhan at hinayaan na lang na mamatay sa sariling kinahihigaan. Nalaman ito ng mga katutubo at sa sobrang galit ay sinugod nila ang mga dayuhan habang tahimik na namamahinga sa kabilugan ng buwan sa gabi. Ang maamong mukha ng mga katutubo ay naging mabalasik sa gabing iyon. Naging brutal ang kanilang pagganti dahil ultimo ang laman ng mga dayuhan ay kinain na rin nila. Pero bago iyon, ipinatikim muna nila ang hirap at sakit na naranasan ng batang katutubo
Sa mga huling sandali ng buhay nito, gamit ang malalaking troso, ay pinagulong nila ito pababa ng magkakasunod, habang nakahanay naman sa ibaba ang mga dayuhan. Halos lumuwa ang mga utak at magkadurog-durog ang mga buto sa tindi ng kanilang naranasang hirap. Walang itinira ang mga katutubo o pinatakas na kahit sino. Kaya lahat ng dayuhan ay namatay noong gabing iyon. Dahil sa kapabayaan ng iba, ay doon umusbong ang galit ng mga katutubo. Doon na rin nag-umpisa ang halimaw nilang pagkatao. Mahabang salaysay ni Tata Dino. Halos mapanganga kaming lahat sa kwento maliban kay Lola Esther na tahimik lang sa tabi. Napaka-brutal naman noon. Katakot na tuloy mamasyal sa gubat. Ito na lang ang namutawi sa bibig ni Lito sa takot. Kahit sino po ba, walang pinalalagpas ang mga katutubong ito? Tanong naman ni Rojo. Oo, Rojo, kahit sino. Kapag nalamang hindi ka nila kauri o hindi ka katutubo, ay katapusan mo na. Kailangan mo nang tumakbo sa abot ng iyong makakaya. Kailangan makalayo ka na agad sa kanila kung ayaw mong maging hapunan. Tugon pa ni Tata Dino. Ano po bang pangalan ng tribong ito, yung sinasabi nyo? Bakit hindi pa sila lipulin ng mga kasundaluhan natin kung gano'n naman pala sila kabrutal? Saan pa ni Buboy? Sila ang tribong Pintados. Malamang narinig nyo na ang tungkol kay Lapu-Lapu, di ba? Ang mandirigmang lumaban sa mga Kastila. Ayon sa bali-balita at makalumang usapan, dito siya nagmula sa lahing ito. At nagkakamali ka bata kung iniisip mong ganun lang kadaling pasukin ang kanilang lugar. Marami silang nilagay ng mga patibong sa bawat paligid ng gubat. Kaya dito pa lang ay madami na silang nadadali sa norte. Mahirap ding hanapin ang eksaktong lokasyon nila dahil wala pang nakakabalik ng buhay matapos makapasok sa lungga nila. Lahat ng pumasok sa gubat na iyon ay hindi na nakakabalik pa sa kanilang pamilya. Kaya nga, mahigpit na ipinagbabawal ng lokal na magtungo sa lugar na iyon. Lubhang delikado at maaari kang maligaw kapag hindi mo kabisado ang daan. Paliwanag ni Tata Dino. Ganun po ba? Maiksing sabi na lang ni Buboy. Kumusta na ang pakiramdam mo, iho? Tanong naman ni Lola Esther. Maayos naman po. Maikling sagot ko pa sa matanda. Nagugutom ka na ba? Kasunod niyang tanong. Medyo lang po. Anong oras na po ba? Balik tanong ko naman. Ano ka ba? Umaga na kaya? Si Buboy ang sumagot. Umaga na? Akala ko gabi pa lang. Gulat ko naman na wika. Hay naku, sa haba ba naman kasi ng tulog mo? Hindi mo na talaga mapapansin na inabot ka na pala ng umaga. Kung hindi pa namin pinuntahan si Amang, baka hindi ka na talaga tuluyang nagising. Nakapamewang na wika pa ni Lito. Ganun ba? Sampit ko pa at napatingin ako kay Tata Dino. Maraming salamat po pala sa tulong nyo. Ang dami nyo nang naitulong sa amin. Wika ko pa sa matanda. Nako, huwag mo iyong alalahanin, iho. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Makahulugang sabi pa ni Tata Dino na nakangiti habang inililigpit ang mga gamit niya sa isang bayong. Tumayo ito tapos nagpaalam na sa amin. Ihahatid ko na po kayo sa labas, Amang. Sabay kinuha ng matanda ang bayong na bitbit niya. Lumabas din si Rojo sa silid kasama si Lola Esther at sabay kaming bumaba sa hagdan. Dumiretso si Rojo sa lamesa samantalang si Lola Esther ay nagtungo naman sa kusina para ihanda na ang pang-almusal. Tuloy lang sa paglabas ng bahay si Tata Dino, ngunit tinawag siyang bigla ni Lola Esther upang ayaing mag-almusal kasama namin. Tutal, nakapagluto naman siya kanina at bilang pasasalamat na rin sa tulong nito. Naku, salamat na lang, Esther. Sa bahay na lang siguro. May lalakarin pa kasi ako. Tanggi pa ni Tata Dino. Ah, ganun ba?
O siya sige, mag-iingat ka Dino. Saad naman ni Lola Esther at nagpatuloy na sa paghahanda ng almusal. Kayo rin Esther. Sige, tutuloy na ako. Paalam uli ni Tata Dino. Ngumiti lang si Lola Esther bilang tugon. Hinatid ko si Tata Dino hanggang sa daan, pero tahimik lang kami at hindi nagkikibuan. Maya-maya pa ay biglang binasag nito ang katahimikan sa pagitan namin nang maitanong niya ang tungkol sa proteksyon na tangan ko sa katawan. Nakita niyo pala ito? Tanong ko pa sabay ipinakita ang dignom na siyang ikinatulala saglit ng matandang manghihilot. Oo, napansin ko yan kanina noong pahiran ko ng langis ang katawan mo. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala na nagtatangan ka ng ganyang proteksyon. Bibihira lang ako makakita ng ganyang klase. Pero tingin ko, napakaswerte mo iho. Wika din ni Tata Dino. Bakit naman po amang? Nagtataka ko pang tanong. Dahil nararamdaman ko ang naiibang lakas na dala ng anting-anting na yan. Para itong maliit na tipak ng yelo, ngunit umuusok naman sa lamig. Ramdam mo ang presensya niya kahit nasa malayo ka. Sabihin mo iho, saan mo ba nakuha iyan? Seryosong tanong pa sa akin ni Tata Dino. Sa bundok lang po. Bundok? Saang bundok yon? Dito ba? Hindi po. Sa lugar namin sa Negros. Ang totoo po niyan, nahirapan ako sa pagkuha nito. Iba-iba pong hirap ang naranasan ko. Pero nalagpasan ko naman lahat. Sinuwerte lang siguro, kaya ko nakamit ang bagay na ito. Pahambol na sagot ko pa sa albularyo. Hindi yan nadadaan sa paswertihan iho. Kundi, ikaw mismo ang tinatawag ng agimat para angkinin siya. Sa totoo lang, meron din ako niyan. Kaso, inukit lang sa bakal ang sa akin. Maaasahan din naman pagdating sa mga bagay na mahirap ipaliwanag sa mga pangkaraniwang tao. Turan pa ng matanda, sabay dinukot sa bewang ang isang maliit na tela na kulay maroon. Hugis parisukat, ngunit kasing liit lang ito ng 5 barya. May nakaipit na karayom sa bunganga nito, kaya tinanggal ito ni Tata Dino. Pagkatapos ay ibinuhos sa palad ang laman. Nagulat ako na may halong pagkamangha sa nakitang ukit ng dignom dahil kakorte nito ang sugong liwanag na si Arkanghel Miguel. Iniabot ito sa akin ni Tata Dino, kaya mas lalo ko itong napagmasdan ng mabuti. Kung pagmamasdan, tila wala namang espesyal dito, subalit yung kapangyarihan na taglay nito ay ramdam ko. Pakiramdam ko, parang may iilang maliliit na bultaheng kuryente na dumadaloy sa kamay ko, tapos napapagaan nito ang aking katawan. Ano po bang meron sa bagay na ito? Bakit parang gumaan bigla ang pakiramdam ko? Dahil nagustuhan ka niya. Sagot pa ni Tata Dino na ikinagulat ko naman, ngunit may halo ring pagtataka. Nagustuhan po? Bakit naman? Dahil mabuti ang puso mo. Alam ng mga ganitong bagay ang nilalaman ng puso ng tao. At alam din yan kung ano ang iniisip mo. Kapag nagsama ang inyong isipan, ay magiging isa rin ang inyong damdamin. Hindi lang ikaw ang makadarama ng lungkot, maging siya rin ay mararamdaman nito. Para itong isang bata na ayaw mawalay sa magulang. Pero siya ang tumatayong protektor sa oras ng pangangailangan mo. Mahabang paliwanag pa ni Tata Dino. Salamat po, Amang. Ang totoo, marami po akong natutunan sa inyo. Sana po maturuan niyo pa ako ng ilang mga bagay na may kaugnayan sa lihim na karunungan. Pero sa nakikita ko, mukhang marami ka namang alam. Bakit kailangan mo pang matuto? Hindi ko po kasi gaanong gamay ang kargadang ito. Saka nakalimutan ko rin kung paano ito papakainin ng dasal.
May nakapagsabi po kasi sa akin na kailangan raw ito pakainin. Nahihiyang saad ko pa sa matanda. Ganun ba? Sige, pag may bakanting oras ako bukas, isasama kita sa bahay. Ituturo ko sa iyo kung paano pakainin ang dasal yan. Sagot pa ng matanda na agad ko namang ikinatuwa. Naku, maraming salamat po. Bulalas ko pa sa tuwa. Sa ngayon kasi, may pasyente pa akong kailangan asikasuhin, kaya hindi mo na kita matutulungan. Saad ni Tata Dino, ngunit mapapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Yung tipong nabigo sa isang bagay o nawala ng pag-asa at hindi na nito alam ang gagawin. Naku, wala ho yun. Pero ano po bang sakit ng pasyente nyo? Wala siyang sakit, iho. Pero pinaglalaruan siya ng masamang inkubo at ayaw siyang lubayan nito. Ilang beses ko na siyang ginamot. Kaso, sadyang matigas talaga ang nilalang na iyon. Gusto niyang kunin ang babaeng ito bilang kanyang asawa. Paliwanag pa ni Tata Dino. Inkubo? Ano naman pong uri ng elemento yun, Amang? Isa iyong malakas na kampo ng kadiliman. Seryoso po kayo? Ibang klaseng gulat ang namutawi sa bibig ko. Dahil nalaman kong kauri pala ito ng mga nilalang na sumapi din kay Manang Celia. Hindi ko nga alam kung saan tribo ba ito nanggaling dahil may kanya-kanyang uri ang mga kampo ng kadiliman at karamihan nga sa kanila ay mapaglaro at masasama. Gaya rin ng mga engkanto. Gustong-gusto nilang makapag-asawa ng mga mortal dahil kakaiba raw ang lasa natin. Ngunit may mangilan-ngilan din naman na matino na umiiwas sa kabulastugan at isa na nga rito si Agum. Ang inkubo ay isang lalaking kampo ng dilim na ayon sa ilang kaugalian pang mitolohiya at pang-alamat ay kilala sila na humihiga sa ibabaw ng natutulog na babae upang makipagtalik rito. Ang katumbas ng kasarian nila ay ang sukubo, ang babaeng bersyon. Ang inkubo ay maaring nagsusumikap na magkaroon ng ugnayang sexual sa isang babae upang magkaanak. Ayon sa mga dalubhasa nito, ang paulit-ulit na pakikipagtalik sa isang inkubo o sukubo ay maaring maging resulta ng panghihina ng kalusugan o kamatayan ng isang mortal na tao. Naniniwala din ang mga ito na isa sa mga dahilan ng madalas na pagsiping ng inkubo sa isang babaeng tao ay upang makalikha ng isa pang inkubo. Habang nakikipagtalik ang inkubo sa kanyang biktima, ay sinasamsam at sinasaid ang lakas ng babae upang mapalakas naman ang sarili niya. May ilang palatandaan ang mga inkubo sa pamamagitan ng likas na lamig ng kanilang sandata. Mahabang pahayag pa ni Tata Dino. Ilang beses niya na po ba itong ginawa sa pasyente niyo, Amang? Tanong ko pa rito. Hindi lang isa o dalawa, kundi maraming beses na. Alam mo, iho, hindi natatahimik ang buhay ng pasyente ko simula nang lumipat sila sa Maynila. 5 taon na ang nakararaan. Ayon sa asawa ng pasyente ko, kapag lumalabas siya ng bahay at pumapasok sa trabaho, iba ang nararamdaman ng kanyang may bahay. Tuwing naiiwan itong mag-isa, may naririnig itong nagsasalita o di kaya sumisitsit sa likod niya. Pero tuwing nililingon niya ay wala naman. Hindi niya ito pinansin noong una at nagpapatuloy lang sa mga gawaing bahay. Ngunit nang sumapit ang gabi, habang mahimbing na natutulog ang asawa niya, may naramdaman daw iyon na kakaiba sa kanyang katawan na hindi niya naman nakikita. Simula sa paa hanggang sa hita, tapos umakyat na ang mahiwagang kamay at patuloy na naglakbay sa kanyang katawan. Siyempre naalarma ang babae, kaya pinilit niyang gisingin ang kanyang asawa. Yun nga lang, hindi ito agad naniwala dahil baka guni-guni lang. Pero noong sumunod na gabi ay nagpatuloy ang paggambala sa kanya
nang hindi nakikitang nilalang. Hindi talaga ito tumigil sa paulit-ulit na paggamit sa kanya. Isang gabi raw noon ay inabangan niya ang pagdating nito para malaman ang dahilan. Bakit siya nito niyuyurakan? Hinintay niya na sumapit ang alauna pasado ng gabi habang tulog ang asawa na kanyang katabi. Maya-maya pa ay may nakikita na siyang dalawang maliliit na ilaw na nakatirik sa likod ng pinto. Noong una daw ay akala niya gamu-gamu lang na pumasok sa silid. Subalit nagmistulang umaandap-andap ang mga ito at napagtanto niya na mga mata pala. Pagkatapos ay sunod nang nabuo ang hugis tao na itim na anino. Halos sakluban siya ng langit at lupa nang dahan-dahang lumapit sa kanya ang itim na nilalang upang siya ay pagsamantalahan. Kaya bigla daw siyang napatili ng malakas. Halos magising ang mga kapitbahay. Nagsisigaw na kasi siya at naglupasay sa buong kama. Dahil dito ay nagising ang asawa niya. At dito na nga napatunayan na totoo ang sinasabi ng misis nito. Nagtungo agad sa kisame ang inkubo nang kumuha ng baril ang lalaki. Nagulat pa siya nang makitang lumulundo ang kisame. Parang may mabigat na bagay ang nakadagan rito. Kaya pinagbabaril niya ang kisame. Matapos tadtarin ng bala ay inakyat niya ang kisame upang silipin. Subalit ganun na lang ang paninindig ng kanyang balahibo nang wala naman siyang mabungaran dito na kahit ano. Kinabukasan ay nagpasya silang pabindisyonan daw ang bahay. Subalit kahit nagawa na ang pagpapablessing, ay nagpatuloy pa rin ang paggambala sa kanila ng nilalang na iyon at patuloy rin sa pagsasamantala habang wala ang asawa. Wala rin silang makitang dahilan kung bakit sila ginagambala ng nilalang na iyon at kung bakit patuloy nitong inaangkin ang katawan ng misis niya. Hindi niya rin alam kung saan ba talaga ito nagmula o kung saang lupalop nakatira. At kahit anong taboy nila ay nanatili pa rin sa kanilang bahay. Kaya tuwing sumasapit ang pagdilim, kaba at takot ang nararamdaman ng mag-asawa sapagkat alam nilang dadalaw na naman muli ang itim na nilalang. Dahil sa makatindig balaybong pangyayari at kababalaghang nararanasan, ay nagpasya na ang mag-asawa na umuwi na lang dito sa probinsya upang makaiwas na sana sa pananamantala ng inkubong iyon. Subalit hindi nila akalain na hanggang dito pala ay masusundan sila. Kaya nagpatuloy pa rin iyon sa isinasagawang paglapastangan sa babaeng kanyang nakasanayan. Mahabang kwento pa ni Tata Dino. Hindi ko tuloy maiwasan na malungkot. Ang saklap naman po nang nangyari sa kanila. Siguro ang bigat-bigat na po ng kanilang nararamdaman dahil sa kanilang pinagdaanan. Pero, Amang, ba't parang napapansin ko na mas matindi pa doon ang lungkot nyo? Na parang mas may malalim pa kayong koneksyon sa kanila. Nagulat ito sa sinabi ko, kaya ilang segundo itong nanahimik at walang kibong tinitignan ang mga taong naglalakad sa kalye. Bakas ang lungkot ni Tata Dino sa mga mata niya nang muli itong bumaling sa akin. Ang totoo niyan, hindi ko na siya kayang gamutin. Wala na akong makitang paraan para itaboy ang masamang espiritong iyon. Sa aking hinuha ay may anak na ito, kaya hindi siya nilulubayan kahit ano pang gawin niya. At isang araw, dadalhin na lang siya sa kaharian kapag malaki na ang kanilang mga anak. Malungkot na sagot ni Tata Dino, kaya nalungkot ako lalo sa narinig. Dahil dito, nabuo sa isip ko na gusto kong tumulong kay Tata Dino para naman makabawi sa mga naitulong niya sa amin. Nagpresenta akong tumulong dahil may naisip akong paraan kung paano mapapalayas ang masamang elementong iyon. Sigurado ka ba dyan sa naiisip mo, iho? Alalahanin mo na hindi ito basta-bastang nilalang lang. Isa itong inkubo. Makapangyarihan ito sa lugar nila. Kaya mahihirapan tayong talunin ito. Wika pa ni Tata Dino na tila alanganin
sa alok kong umalalay sa kanya. Alam ko na po yan. Alam niyo din na may gabay ako, di ba? Isa siyang pula. Kaya mapapadali ang trabaho natin kapag ginamit natin siya laban sa nilalang na iyon. Pero hindi ko po masisiguro na mapapalayas natin siya agad. Pero sinisiguro ko sa inyo na pag nahuli namin ang nilalang na iyon ay katapusan niya na. Taas noo ko pang sabi. Lubhang mapanganib man harapin ang isang ito, subalit hindi rin biro ang taglay na lakas ni Agum, kaya't kumpiyansa akong matatalo namin ang nilalang na iyon kapag nasakutin namin ito sa isang bitag. Sige, pumapayag na ako. Pero bago yun, magpaalam ka muna kay Esther para hindi sila mag-alala sa iyo. Saad ni Tadadino, kaya sa tuwa ko ay naipasa ko sa kanya ang bayong. Tapos tumakbo ako agad papabalik sa bahay at nagpaalam sa aking mga kasama. Naabutan kong kumakain na sila, kaya inaya nila akong mag-almusal. Pero sabi ko, busog pa naman ako. At sinabi ko rin na sasama muna ako kay Tata Dino. Nagsitayuan naman agad ang tatlo para sumama rin. Pati si Lola Esther ay nagulat. Pero sabi ko, na uuwi din naman ako agad pagkatapos. Hindi ko na sinabi ang dahilan ng pagsama ko, pero mukhang alam na ito ni Lola Esther sapagkat nauna nang naipalam sa kanya ni Tata Dino na may pasyente siyang ginagamot bago pa ito magpunta sa bahay. Kaso mas pinili nitong unahin ako kaysa sa kanyang pasyente na nakatira sa kabilang baryo na naghihintay din ng kanyang pagdating. Kung ganon, ay mag-iingat kayo ha? Sambit pa ni Lola Esther. Pero Lola, gusto ko rin pong sumama. Saad naman ni Rojo. Kami din po. Segunda naman ni Buboy at Lito. Hindi na kailangan iho. Baka makasagabal lang kayo sa kanila. Hayaan nyo na lang siya dahil ligtas naman siya sa pagsama niya kay Dino. Wika pa ni Lola Esther. Hindi na tumutol si Rojo. Kaya nagpaalam na ako na aalis na upang sumama sa manggagamot. Hindi naman malayo ang baryong tinutukoy ng albularyo sapagkat parang nasa likod lang ito ng barangay nila Rojo. Mga ilang kilometro ang gugugulin bago makarating roon. Dahil gahol na sa oras ay nagpasya si Tata Dino na mag-commute na lang kami. Sumakay kami ng tricycle at wala pang 15 minuto ay nakarating na ang sinasakyan namin sa liblib na lugar na kung saan kakaunti na lang ang mga kabahayan. Tig-isang nakahanay ang mga bahay sa kani-kanilang bakuran na may mga puno't halaman na nakapaligid doon. Nasa unahan pa kaunti ang bahay ng pasyente ni Tata Dino. Pero dahil sa pagiging maputik ay mas pinili naming maglakad na lang. Nahihirapan na kasi makausad ang tricycle. Sa bungad pa lang ng baryo ay makikita na agad ang isang karatula na nakasulat ang pangalan ng kanilang baryo. Gayunpaman, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan para na rin maproteksyonan ang lugar. Matapos mabayaran ni Tata Dino ang driver, ay binagtas na namin ang lubak na daan patungo sa bahay ng pasyente. May mangilan-ngilan kaming tahanan na nadadaanan habang pinagtitinginan kami ng iilan. Pero yung iba ay deadma lang habang nililinis ang kanilang bakuran. Pero dahil bagong mukha ay halos sa akin talaga nakatingin ang mga ito. Ngunit hindi ko na lang din pinansin dahil sabi ni Tata Dino na hayaan ko lang daw sila. Ganito naman talaga kapag may bago sa lugar o kapag may dayuhang pumapasok sa kanilang teritoryo. Subalit ang maganda nga lang rito ay hindi sila matalim tumitig kumpara kina Rojo na halos matunaw na kami sa mga tingin noong una pa lang kaming dumating. Makalipas ang ilang minutong lakaran ay nakasalubong namin ang isang lalaki na may suot na itim na kapote. At nang makita si Tata Dino ay nabigla ito at huminto agad. Kayo pala, Tatang, sambit pa ng lalaki na sa tansya ko ay mga nasa mid-30s pa lang. Kayumangi at medyo kulot ang buhok. Hindi ito katangkaran
ngunit matikas naman ang pangangatawan. Saan ang punta mo, Diego? Tanong pa ni Tata Dino. Pupuntahan ko po sana kayo, Tiyo. Sagot naman noong Diego. Nagulat ako dahil hindi malang nabanggit sa akin ni Tata Dino na may relasyon pala siya sa pamilya ng pasyente o kamag-anak niya. Ayon pa kay Tata Dino, pinsang buo niya ang ama ni Diego na kung babalik tayo sa nakaraang parte ng kwento, kung natatandaan nyo ang matandang nakasakay sa kalabaw na si Mang Gaspar na hinintuan kami, siya ang tatay ni Diego. Dito nakatira ang misis ni Diego, kaya dito na bumukod ng bahay sina Diego. Kaya pala nagmamadaling pumunta si Tata Dino dito dahil parang manugang niya na rin ang pasyente. Diego, kumusta na si Rosalinda? Tumingin muna si Diego sa paligid bago bumaling kay Tata Dino. Sa bahay na lang po natin pag-usapan yan, Tiyo. Sambit pa ni Diego tapos tumingin siya sa akin na parang nagtatanong kung sino ako. Hinarap naman siya ni Tata Dino at ipinakilala ako na tila may kasamang pagmamalaki. Natutuwa ako makilala ka, Emong. Wika pa ni Diego. Ganon din ako. Medyo naiilang na sagot ko pa. Malaki ang maitutulong niya sa atin, kaya ko siya isinama rito, Diego. Taas noong sabi ni Tata Dino, kaya mas lalo tuloy akong nailang at nahiya. Imbis na alalay lang, mukhang ako pa yata ang gagawing pangunahing tagapaggamot sa pasyente. Ah, ganun ba? Sige po, tara na sa bahay. Sagot pa ni Diego. Sinundan namin ito at makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na kami sa isang bahay na napapalibutan ng mga puno ng nyug at halaman. Naunang pumasok si Diego kaya sinundan lang namin ito. Pagkabukas pa lang ng pinto ay sinalubong na agad kami ng isang nakakabinging katahimikan. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot, yung tipong may umiikot na maitim na enerhiya sa loob ng bahay na napakabigat para sa akin. Nilibot ko ng tingin ang paligid. Gawa lang sa puno ng nyug ang tabla, kaya medyo magaspang tignan ang sahig ng bahay. May 2 kwarto lang sa loob, tapos kasunod nito ay ang masikip na sala. Sa may sala ay makikita ang isang lamesang maliit na may 4 na upuan na nakahilera sa paligid nito. May isang lumang aparador na nakatayo malapit sa bintana na may nakatakip na makukulay na kurtina. Pero ang agaw atraksyon sa lahat ay ang larawan ng kasal na nakasabit sa dingding ng isang kwarto. Makikita ang imahe ng mag-asawa rito at namangha ako sa ganda noong babaeng sinasabi nilang si Rosalinda. Maliit lang ito, ngunit balingkinita naman ang pangangatawan. Nakasuot ito ng puting gown at napakaitim ng bagsak na buhok, pero mapusyaw ang balat. Kung ihahawig ko ang itsura niya sa artista, ay masasabi kong tila kasing ganda niya si Colleen Garcia. Pero malamang mas maganda iyon siyempre. Sa pagmamasid ko sa mga larawan ay napansin kong pumasok na sina Diego at Tata Dino sa isang kwarto katabi ng kwartong kinatatayuan ko. Ayoko namang pangunahan si Tata Dino, kaya umupo lang muna ako sa isang upuan at hihintayin na lang na tawagin niya ako. Sa paghihintay ko sa may lamesa ay nakaramdam ako na parang may nakamasid sa akin, kaya't iginala ko ang paningin ko sa paligid. Subalit madulas ito kaya hindi ko mahuli-huli. Agum, nararamdaman mo ba siya? Tanong ko pa sa aking gabay. Matagal ito bago nakasagot, sapagkat may ginagawa pa pala siya sa kabilang mundo. Hindi ko na lang muna inusisa kung ano dahil ang mahalaga ngayon ay makaisip kami agad ng paraan kung paano tatapusin ang kahalayan ng kalaban. Oo, nandoon siya sa loob ng bakanting kwartong iyon. Pero huwag ka munang gagawa ng hakbang hanggat hindi ko pa nasusukat ang kakayahan niya. Ani Agum. Oo, alam ko. Anong plano mo? Tanong ko pa sa gabay ko.
Sumunod ka na lang muna sa sasabihin ng matandang kasama mo. Ako na munang bahala magbantay sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi siya makakalapit sa biktima. Saka ko sasabihin kung ano ang dapat nating gawin. Nakuha mo ba lahat ng sinabi ko? Wika pa ni Agum. Yes sir, copy that. Pabirong sagot ko pa. Magseryoso ka nga dyan. Saway pa ni Agum sa akin, kaya napangiti na lang ako. Ito naman Pikon, oo na nga diba? Ano pa bang gusto mong isagot ko? Maya-maya pa ay lumabas si Tata Dino mula sa kwarto at naiwan lang sa loob si Diego. Habang papalapit sa akin ay mababaka sa mukha ni Tata Dino ang matinding kalungkutan at pag-aalala. Napatayo ako kaagad dahil mukhang may dala itong malungkot na balita. May nangyari po ba, Tatang? Tanong ko pa sa matanda, pero dahan-dahan itong umupo at tulalang tumitig sa kawalan. Naisip ko tuloy na mukhang may masamang nangyari. Hindi ito magre-react ng ganito kung wala naman. Kinabahan ako sa itsura niya dahil lang mistula itong lantang gulay na nakaupo sa gitna ng kasawian. Lumipas ang ilang minuto bago nagsalita si Tata Dino. Nanginginig pa ang mga labi niya habang nakaharap sa akin. Ayoko sanang isipin na baka patay na ang pasyente, pero parang ganun ang ipinapahiwatig ng mga tingin niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, iyo. Sabi ni Tata Dino. Bakit po? Ano po bang nangyari? Apuradong tanong ko pa. Mas mabuting ikaw na lang siguro ang tumingin para malaman mo ang sagot sa iyong katanungan. Wika pa ng matandang albularyo. Naguluhan ako sa sagot niya. Subalit imbis na mangulit pa ay tumayo na lang ako upang silipin si Rosalinda sa loob ng kwarto. Pero ganun na lang ang gulat ko nang makita ang babaeng si Rosalinda na putlang-putla at halos butot balat na ang katawan. Nakaratay ito sa higaan habang nakaunan sa hita ng asawa niya. Nagtaka ako dahil parang tumanda ito habang lumulobo naman ang tiyan. Pumuti na rin ang mga buhok tapos unti-unting nakakalbo dahil sa pagkalagas ng ilang buhok. Bukod rito, ang lalim na ng pisngi niya. Tapos lubog na ang mata na para na nga talagang bangkay. Ang balat niya naman ay kumulubot na tila isa ng matanda. Hindi ako sigurado kung anong kababalaghan ang nangyayari rito. Pero sa palagay ko, pinapahirapan na ng inkubo si Rosalinda dahil sa pagmamatigas nito. Naawa tuloy ako sa mag-asawa. Kaya hindi ko na matiis na tignan pa ng matagal ang hirap ng kanilang kalagayan. Umalis na ako sa tapat ng kwarto at lumapit muli sa matandang nakatulala na nakatitig sa lamesa. Pupunas-punas ako ng aking nanggilid na luha tapos naupo sa gilid ng matanda. Saka tinapik siya sa balikat. Huwag po kayong mag-alala, Amang. Gagawa po ako ng paraan para maibalik sa normal si Ate Rosalinda. Pangako ko pa kay Tata Dino. Alam kong mahirap para sa akin ang gawaing ito dahil maging ang magaling na albularyo ay walang magawa sa sitwasyon ni Rosalinda. Pero gagawin ko pa rin ang lahat ng makakaya ko para matulungan siya. Sa tulong at gabay na rin mismo ni Agum. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 39. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.